Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, muling hinatulan si pork barrel mastermind Janet Napoles ng Sandigan Bayan ng guilty sa kasong graft. Sa pagkakataong ito, ang hatol ay para sa magkaibang kaso na sangkot si dating Ilocos Sur 1st District Representative Salacnib Baterina na siya namang acquitted ng anti-graft court. Sa ruling kahapon, October 27, hinatulan ng Special 2nd Division ng Sandigan Bayan sina Napoles, Belina Agbayani Concepcion at Godofredo Roque ng 2 counts of graft and malversation. Tungkol ang kaso sa 25 million Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Salacnib na napunta sa Kaagapay Magpakailanman Foundation Incorporated o KMFI noong 2007. Inatasan ng korte sina Napoles, Concepcion at Roque na ibalik ang halagang 25 million pesos sa gobyerno. Para sa 2 counts of graft kina Napoles, Concepcion at Roque, sila ay hinatulan ng pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na taon hanggang 10 taon. Para naman sa 2 counts ng malversation patungkol pa rin sa KMFI transfers, haharap ang tatlo sa prison term of reclusion perpetua ng 30 taon. Kasama ang mga dating kaso ni Napoles sa pork barrel scam, umabot ang kanyang sentensya sa hindi bababa sa 138 years hanggang 150 years na pagkakakulong. Inanunsyo ng Malacanang kagabi October 27 na pinapayagan na ang mga government employees na mag-work from home setup at asynchronous classes para sa mga pampublikong paaralan sa October 31. Sa inilabas na Memorandum Circular No. 38, pinayagan ang nasabing setup upang mabigyan ng pagkakataon ng mga kawani ng gobyerno na maayos na maobserba ang undas at makabiyahe pauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Hindi naman kasali sa nasabing memo ang nagtatrabaho sa mga tanggapan na maghahatid ng pangunahing serbisyo tulad ng mga nagtatrabaho sa sektor ng pangkalusugan, kalamidad, emergency situation at iba pa. Samantala, nakadepende naman sa mga pribadong kumpanya at paaralan kung papapasukin o hindi ang mga kawani at estudyante nito. Tuloy ang pagpupursigi ng Department of Agriculture o DA na makamit ang layunin ni President Ferdinand Marcos Jr. na 20 pesos kada kilo ng presyo ng bigas sa bansa. Sa isang policy statement, sinabi ni DA Assistant Secretary for Operations Arnel de Mesa na nakikipagtulungan ang ahensya sa mga local government units at mga magsasaka para mapababa ang presyo ng bigas sa 20 pesos hanggang 25 pesos kada isang kilo. Saad ng DA, kasalukuyang makakabili ng bigas na may halagang 25 pesos per kilo sa bigasan ng bayan sa Negros Occidental. Diin pa ni De Mesa, kanilang tinitignan ang kapakanan hindi lang ng mga mamimili kundi pati na rin ang kabuhayan ng mga rice producers. Matatandaang ipinangako ni PBBM ang 20 pesos per kilo na presyo ng bigas sa kasagsagan ng presidential campaign nito noong 2022. Mahalagang paalala sa mga kababayan nating bibisita sa kani-kanilang mga mahal sa buhay sa Manila North and South Cemetery sa darating na undas. Hindi na pinahihintulutan pa ang maglinis sa mga puntod at ang huling araw ng paglibing ay hanggang ngayong Sabado, October 28 at magre-resume sa November 3 ayon kay Jonathan Garzo, Director ng Manila South Cemetery. Bukas naman ang mga sementeryo simula sa October 30 hanggang November 2 alas 5 ng umaga at isasara alas 5 ng hapon. Hindi naman pinapayagan sa loob ng sementeryo ang mga vendors, lahat ng klase ng sasakyan, alcoholic beverages, flammable materials, mga armas at matutulis na bagay, video okay sound system at maging ang pagsusugal. Kaugnay niyan, naglinis ang staff at pamunuan ng South Cemetery katuwang ang mga pulis ng Manila Police District o MPD Station 6 kasama ang iba pang volunteers kahapon, October 27 bilang paghahanda sa dagsa ng mga tao sa darating na undas. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.